Number 2, nakataas na sa ilang lugar sa bansa dahil sa bagyong Basyang. Banta ng malalakas na pag-ulan at storm surge ibinabala ng Pag-asa. Abogado niyang kampo ni Vice President Sara Duterte nilinaw na wala silang pahayag hinggil sa pagpresenta ng depensa ukol kay Mary Grace Piatos. President Tito Soto III iginiit na hindi maaaring isapubliko ang draft ng committee report ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa investigasyon ng flood control scandal. Pagawaan ng iligal na sigarilyo sa Mexico, Pampanga na diskubre ng mga otoridad. 6 na Chinese national arestado. 170 mga Pilipino na hinihinalang biktima ng human trafficking sa Cambodia, ligtas nang nakauwi ng Pilipinas. Matindi ang ginawa umanong pagtalakay ng House Justice Committee sa impeachment complaints na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya itinanggi ng House panel na minadali nila ang pagpatay sa impeachment proceedings laban sa presidente. Ito ay matapos na ideklara ng House Justice Committee na insufficient in substance ang impeachment complaints na inihain ni Attorney Andre De Jesus, Makabayan President Lisa Masa at iba pang bahagi ng progresibong grupo. The proceedings were not railroaded. Now, today, we deliberated extensively on the sufficiency of substance. Bukod dito, itinanggi rin ng mga kongresistang gawa-gawa lang ang impeachment proceedings laban sa presidente. Definitely, it is not a ploy. Definitely, it's not a moro-moro. Kaya, of course, we cannot please everyone. Dismayado ang complainants at endorsers sa ikalawang impeachment complaint sa desisyon ng House Justice Panel na ibasura ang kanilang reklamo. Gate pa ng mga ito, tila ipinagtanggol pa ng ilan sa Justice Panel members ang presidente sa mga alegasyon ng impeachable offense laban dito. Kaya nga po, nadismaya tayo na dito pa lang sa halip na sabi nga ang papel dapat ng Kongreso ay check and balance, ang mayorya tila nagsilbing tagapagtanggol. Ayon kay House Speaker Faustino Boji III, hindi pa na ire-refer sa kanyang tanggapan ang unang 2 reklamong impeachment laban sa vice-presidente. Wala ring komento ang House Leader sa pag-dismiss ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Impeachment complaint. Wala pa po. Morning. Sir, your comments po doon sa PDBM impeachment po? Batay sa panuntunan ng Kamara, agad na dapat ma-refer ang isang verified impeachment complaint ng House Secretary General sa Office of the Speaker. At sa loob ng 10 session days, kailangan itong maisama sa order of business ng House Speaker. Ayon sa abogado, wala siyang inilabas na anumang pahayag o kumpirmasyon kaugnay ng naturang issue at iginiit na maling impormasyon ang kumakalat at hindi dapat iugnay sa kanya ang mga pahayag na hindi naman niya sinabi. Ito ay kasunod ng lumabas na ulat na isa sa publiko umano ng pangalawang Pangulo ang pagkakakilanlan ni alias Mary Grace Piatos sa oras na umusad ang impeachment laban sa kanya sa Senado. Ayon kay Employers Confederation of the Philippines o ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr. Ayon sa ECOP, hindi pa sapat ang ginagawang hakbang ng pamahalaan para mapaangat ang ekonomiya ng bansa. Isaan niya sa makakatulong dito ay ang pagpapanagot sa mga sangkot sa anomalya sa flood control projects para maibalik ang kumpiyansa ng mga investor. Ayon sa Malacanang, hands-off na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga isyung may kinalaman sa flood control anomaly. Sa halip, tututukan na nito ang pagpapaangat ng ekonomiya ng bansa. Kaya lang, ang problema, yung confidence ng mga investors na nagmamacheck sa atin, mababa na nga, madadagdagan pa yung mga impeachment na yan. Tingin naman na namin sa business sector, wala naman pangyayari, nakakadistract lang, marami naman pwedeng gawin. Nagbitiw na bilang kongresista si CIS Party List Representative Ed Vic Yap.
Inihayag ito sa plenary session ng Kamara hapon ng Miyerkules, February 4. Sa pamamagitan ito ng isang sulat ng kongresista para sa Kamara. Si Yap ay kabilang sa mga isinasangkot sa flood control corruption scandal. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, may impormasyon itong natanggap na nagpapadala umano ng malalaking pera ang mag-asawang kontratistang sina Sara at Curly Discaya sa mambabatas sa pamamagitan ng bank transaction. Mr. Speaker, for the information of the body, we are in receipt of a letter from Representative Edvic Yap of ACT-CIS party list informing the House of Representatives of his resignation as member of the House. Mr. Speaker, in view of the resignation of Representative Edvic Yap, may we request that the Secretary General be directed to drop Representative Yap from the role of members of the House of Representatives. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, kailangan nila ang deklarasyon ng Kamara lalo na ng grupo ni Yap hinggil sa kanyang pagbibitiw. Kapag mayroon na anyang deklarasyon, may kapangyarihan na silang isagawa ang proklamasyon sa magiging kapalit ng kongresista. Isa si Congressman Edvic Yap sa mga iniuugnay sa isyu ng mga anomalyang flood control projects. Ilang araw pa lamang mula nang matapos ang dalawang suspension ni Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga ay pinatawan muli siya kahapon ng panibagong 60 araw na suspensyon. Bunsod ito ng umano'y repeated escalating misconduct ni Barsaga habang siya ay suspendido mula noong December 1, 2025 hanggang January 30, 2026. With 238 members voting in affirmative, 10 against, 9 abstentions, the findings and recommendations contained in the committee report number 102 are hereby adopted. Kaugnay nito para kay suspended Representative Kiko Barsaga, nililihis ng Kongreso sa iba ang focus na dapat sana ay nakatutok sa isyu ng korupsyon. Dapat bigyang prioridad na lang ng mga kongresista ang paglikha ng mga batas na makatutulong sa mga Pilipino kaysa aniya ubusin ng oras sa paggawa ng mga report na hindi naman napapakinabangan ng taong bayan. Sa sama ng loob, it's mixed because ultimately, this is still pushing the issue away from the flood control, which is what we should prioritize first, and also the rampant corruption that we see within the government right now. #Power Sharing. Ito ang caption sa larawan ng ilang miyembro ng Senate Majority Bloc na naipost sa social media page ni Senator Francis Pangilinan. Sa gitna ito ng tangkang pagpapatalsik kay Senate President Vicente Soto III bilang tagapangulo ng Senado, kung saan naunang inihayag ni Soto na inalok umano ng ilang miyembro ng minorya si Senador Loren Legarda na maging Senate President. Sa isang mensahe, sinabi ni Senador Kiko na nagbibiruan lang sila sa terminong power sharing, kahing kumuha ng larawan nila at hinikayat siya ng iba pa niyang kasama na i-upload ito. Dahilan ni SP Soto kung bakit hindi maaaring isapubliko ang draft Blue Ribbon Committee report sa flood control investigation. Ella, draft pa lang kaya hindi pa opisyal ang committee report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa imbestigasyong isinasagawa nito sa mga anomalyang flood control projects. Ito ang binigyan diin ni Senate President Vicente Soto III kasunod ng petisyong inihain sa Senado para sa full disclosure ng draft ng committee report. Dapat kilalanin ang karapatan ng mga mamamayan sa impormasyon sa mga bagay na ikinababahala ng publiko batay sa Article 3, Section 7 ng 1987 Constitution. Ito ang paunang mensahe sa petisyon na inihain ng mga abogadong tinaguriang Lawyers of Project Damascus sa katauhan ni na Attorney Marvin Aceron, Sikini Labastilla at Purificacion Bartolome Bernabe. Nakasaad dito na ito ay petisyon para sa full disclosure ng draft committee report ng Senate Blue Ribbon Committee sa investigasyon sa flood control projects. Kaugnay nito naglabas naman ng sagot dito si Senate President Tito Soto III sa mensahe sa media. Aniya, kung hindi pa nababasa ang naturang committee report ng ibang miyembro ng Blue Ribbon Committee, hindi ito maaaring isapubliko.
Dagdag pa ni Soto, nagkita sila kahapon at nagkasundo kung paano ihahain ang committee report. Sa isang mensahe, sinabi naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson na kakausapin niya si Senate President Soto